Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Cancer, pauna mensahe po ninyo ay 8 of Pentacles. Ayan. Sa 8 of Pentacles energy, this is about work. This is about hard work, no? Ang iba sa inyo siguro dito, masaya kayo sa trabaho, masaya kayo sa ginagawa ninyo, and maaaring yan ay talaga namang, maaaring yan ang passion ninyo, where your passion is, kung yun ang ginagawa ninyo sa ngayon. Kaya siguro ang iba sa inyo dito, no, sa sobrang pagmamahal ninyo sa trabaho, maybe nag-aaral kayo, nag-research kayo because you want to give your work a new twist, no? An additional learning, yun ang gusto ninyong makuha para mas mag-excel kayo sa inyong ginagawa. We have Queen of Cups, no? This is your energy, Cancer. Maybe at this time, papaandarin na naman ninyo dito yung inyong compassion, papaandarin ninyo dito ang inyong kabaitan, no? Yung inyong empathy, yung gano'n. So, very compassionate kayo, very loving, very supportive, very helpful. Kaya maaring yun ang magiging on display sa ngayon. So, we have 10 of Cups in reverse. Ayan. So, ang iba sa inyo siguro dito, merong hindi pagkakaintindihan with another person sa pamilya. Maaring kapamilya na yung immediate family ninyo siguro may conflict kayo with your children or with your asawa, with your partner, or maybe sa jowa ninyo. Maaring ganon ang ganap dito. Maaring meron kayong separation dito. Ang iba sa inyo siguro nagkaroon na ng separation. Maaring matagal na to na nangyaring ito, no? So, posibleng ganun ang ganap. Or posible din na ngayon, recently lang, siguro meron kayong hindi pagkakaintindihan with your person or with your kids or kung sino man sa pamilya, no? So, what else? We have Page of Cups in reverse. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, nagkaroon ng, alam mo yun, yung na-experience niyo siguro yung broken dreams, no? Siguro dream ninyo na magkaroon ng isang masayang pamilya, ng isang buong pamilya, yung ganon. Pero, since meron conflict kayo ngayon, ano? So, maaring, there is a worry about having that broken family. So, maaaring may ganon ang ganap dyan, no? Posible din na sa Page of Cups na to, meron ditong mga naiinggit sa inyo, merong mga tao na mapagbantay sa buhay ninyo, no? At alam mo yun, yung may mga marites, marisol sa paligid ninyo. So, posibleng merong ganong sitwasyon dito around you. So, we have Empress in reverse. Ayan. So, there is really a feeling of insecurity for some of you dito. Na maybe dahil yan dito sa sa 10 of Cups, no? Yung feeling insecure kayo sa ngayon. Kaya siguro, nagkakaroon kayo ng hindi magandang pag-uusap ng inyong person or ng inyong mga kapamilya, ng inyong mga anak, no? So, there is, ang iba sa inyo siguro suffocated na, no? Sa sitwasyon ninyo sa pamilya. Maaari kasi na puro sa balikat ninyo nakalagay ang lahat. Maaring overwhelmed kayo sa obligasyon, sa responsibilidad sa pamilya, kaya parang overwhelmed na kayo, feeling ninyo suffocated na kayo sa ganitong sitwasyon na puro na lang nasa balikat ninyo, nakaatang ang lahat, no? Kayo na lang yung inaasahan, yung ganon. You are very caring, you're very compassionate, you're taking care of everyone sa pamilya, pero parang at some point, napapagod na din kayo, na puro na lang kayo, na puro na lang kayo ang bahala, no? Yung ganon. Kaya siguro ngayon, feeling na kayo, suffocated na sa inyong sitwasyon. Kaya siguro may away dito na nagaganap dahil humihingi kayo siguro ng support, humihingi kayo ng tulong, but no one is giving that to you, no?
So, what else? We have Eight of Cups in reverse. Ayan. So, there is stagnation energy for some of you dito. Maaring nag-iisip kayo dito ng ano na ang gagawin ko, ano ang mas mabuting gawin ko, yung ganon. But you can't make a decision, no? Kasi nga, parang malabo ang lahat sa'yo. Malabo. Nai-impluwensyahan kayo ng mga sitwasyon ninyo sa buhay ngayon na hindi kayo makapag-desisyon because maybe hindi nga kayo nakikipag-usap, no, sa inyong mga kapamilya sa ngayon because yun nga, pagod na kayo sa kanila, pagod na kayo sa sitwasyon ninyo, no? So, posible din na merong mga travel plans ang iba sa inyo dito na siguro hindi, alam mo yun, yung nagkaroon kayo ng problema sa travel plans ninyo na ito. Nagkaroon kayo ng hindi magandang ganap, no, sa plano ninyo sa ngayon. So, maybe may maraming pag-hold back kayo ngayon, Cancer, because siguro of this situation na hindi, alam mo yun, yung iba kasi yung pakaramdam na may kaaway, may hindi pagkakaintindihan sa pamilya, mabigat yun eh. Kaya maaaring naaapektuhan ng sitwasyon na yan ang ibang plano ninyo sa buhay. So, we have the Hierophant energy. Maybe naghahanap kayo ngayon ng taong makakapagbigay sa iyo ng sage advice. Maybe you are seeking for katulad na lamang ng mga taong spiritual people, mga spiritual person, mga spiritual guide, mentors siguro, at saka life coach or kung sino man ang pwede ninyong hingian ng tulong, pwede ninyong hingian ng advice, mga ganun. So maybe you are seeking for those kind of people sa ngayon. So good luck, Cancer, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Scorpio, paunang mensahe ninyo ay Ten of Cups in reverse. Ayan. So, there is an unhealthy relationship sa ngayon. And this is within family unit, no? Scorpio. For others of you, siguro meron kayong hindi pagkakaintindihan dito with another person sa pamilya. Maaaring yan ay person ninyo or mga children ninyo, maaaring ganon, no? There is conflict, no? Maaaring nagaganap between you and your children or between you and your person dito. Kaya parang ano kayo ngayon, malabo ang isip ninyo, magulo ang isip because of that conflict. Maaring ang iba sa inyo dito nagkaroon na ng paghihiwalay. Maaring galing kayo sa paghihiwalay, no? Scorpio. So, what else? We have Ace of Pentacles. Napakaganda nito pagdating sa money, career, and finances. Totoo, diba? You really can't have everything. May kasabihan talaga na ganon na hindi mo makukuha ang lahat. Pag masaya sa pamilya, masaya sa trabaho, sa career, minsan nagsasuffer talaga yung pera, no? Kasi hindi naman ninyo din na pagpopokusan ang trabaho, career, negosyo. Pag masaya, pag successful naman kayo sa negosyo, sa pera, sa career, sometimes na-compromise din naman ang sitwasyon ninyo sa pamilya, no? Or sa relationships. May ganun talaga. And maaring yun ang nangyayari, no? Para sa iba sa inyo sa ngayon. Medyo may hindi magandang ganap sa usaping pamilya o relationship, pero maswerte naman kayo pagdating sa money, career, and finances. So, siguro ganun ang sitwasyon. But of course, this is not going to resonate with everyone, diba? So, just take as it resonates. So, dito naman sa Ace of Pentacles, this is new beginning, no? New beginning in money, career, or finances. So, maaaring meron ditong offer of a new job, offer ng
new career path or business venture siguro for some of you. Maaari din na financial blessing ito, maaaring meron talagang dadating na pera sa inyo, maaaring merong parating na blessings, financial blessings sa ngayon, that could come from different sources naman, no? Maaaring pamana yan, maaaring windfall of money yan, may magraregalo sa inyo, posibleng ganoon. Posible din na merong panalo dyan, ano? So definitely, this is abundance and prosperity of financial success coming in sa buhay ninyo, Scorpio. At maaaring magsisimula kayo dito ng panibagong yugto, no, pagdating sa inyong kaperahang aspeto. Maaaring ito na yung panahon na magsisimula na kayong mag-receive ng continuous inflow of money because of this financial opportunities na maaaring dumating. So, what else? We have 10 of Swords. Ayan. So, dito naman sa 10 of Swords, maganda rin itong simula, no? Because this is also a ending and new beginning energy. So, in the past, ang nangyari siguro dito, na betray kayo, naloko kayo. This could be related to this 10 of Cups in reverse, no? Para hindi kayo magtatagal dito, no? Siguro nagkaroon kayo dito ng separation dahil sa hindi ninyo pagkakaintindihan with your person or kung sino man sa pamilya. Nasaktan kayo dito, no? This is the stab in the back energy. Nasaktan kayo dito ng todo-todo. So, siguro naloko kayo, na-cheat kayo. There could be, this could be in relationship, no? Sa person ninyo. Or siguro merong kapamilya ninyo na nagsinungaling sa inyo, maaring ganon. So, depende sa inyong sitwasyon, but whatever the case may be, nasaktan kayo dito ng todo, no? Bumagsak kayo sa sobrang lungkot ninyo dito. And maybe, for the longest time, mabigat sa dibdib ninyo ang nangyari. Nasaktan kayo ng todo, no? Pero ngayon, handa na kayong bumangon, no? Handa na kayong bumangon dito, parang tatanggalin nyo na ngayon kung ano man yung sakit ng loob na hinarbor ninyo for so long. At ngayon, siguro, gusto na ninyong bumangon at magsimula ng bagong buhay, no? Kasi kung nakikita ninyo, yung dark part na to, it used to be covered, no? Yung buong card na to used to be covered with black. Yan ang nagsisignify ng problema, ng away, ng hindi pagkakaintindihan, yung ganon. And now, it's being lifted up. Now, it's being lifted up. Nakikita na kayo. Although may sakit pa kayo ng kalooban na nararamdaman, but you are trying to heal dito, no? Pinapakita dito na nagbabago na ang inyong pananaw, nagbabago na ang inyong isip sa ngayon, at pinipili na ninyo dito ang bumangon, no? Babangon na kayo dito, kaya nga inaangat na yung problema, yung sama ng loob, yung gano'n, no? Ay nakikita na yung tubig sa dagat, yung mga bundok, yung liwanag ng araw, no? Itong yellow na to is liwanag ng araw. So, nagiging optimistic na kayo dito, no? Nagiging enthusiastic na kayo dito para makapagsimula na kayo ng bagong buhay. Yun na ngayon ang iisipin ninyo. You want to start fresh sa buhay ninyo. You want to start a new chapter sa buhay ninyo sa ngayon, ano? So, maaring nag-heal na kayo dito from that situation. So, we have judgment energy in reverse. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, no, maybe may indecision pa rin na nararamdaman. This could be regarding sa mga financial opportunities siguro, no? Kasi feeling ko dito, hindi ito related dito sa pagbangon ninyo. Kasi nagsisimula ng umakyat yung dark circumstances ninyo, yung mga feelings ninyo na masakit, resentments, anger, whatever that is, na parang tinatanggal na ninyo yan sa ngayon. Kaya this could be related to financial opportunities, no? Yung ganon. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. We have 2 of Wands, and there is a decision that you are trying to make sa ngayon. There is decision na
kailangan ninyong gawin, may mga options, pinagpipilian, choices. Maybe, ano yan, financial opportunities ang pinagpipilian ninyo dito, no? Or maybe you are strategizing, you're making plans sa ngayon for the future, kung ano na yung gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo, where you are heading, yung ganon. So, what else? We have, may offer talaga sa inyo dito, no? Scorpio, there is an offer sa inyo, pero parang hindi pa ninyo to pinapansin. Hindi pa ninyo to binibigyan ng oras, panahon, atensyon, because maybe you're still so focused on problema, no? Siguro yun pa rin ang iniisip ninyo. Or maybe iniisip ninyo na bakit kaya ganito ang nangyayari sa akin? Bakit ganito lang ang mga blessings na nakukuha ko? Bakit ang ibang tao, marami silang biyaya, masaya sila, maraming magagandang pangyayari sa buhay nila. So, maaaring yun ang mga iniisip ninyo ngayon. You are comparing your situation versus other people's situation siguro, no? But remember, Scorpio, na meron tayong kanya-kanyang timeline, may kanya-kanya tayong divine timing, 'di ba? Maaaring ang nakikita ninyo na iba very successful sa ngayon, it's because 'di ba, pag may tagumpay nanggagaling yan sa failure once in their lives, dumaan yan sa pagsubok din at ngayon nagtagumpay na sila. Ganon din kayo, no? Iba-iba tayo ng panahon lang. Maaring ngayon, nandito kayo sa kalungkutan, nandito kayo sa hindi masyadong maswerteng pagkakataon, pero rest assured, no, na magtatagumpay din kayo, magkakaroon din kayo ng kapayapaan, ma-experience nyo din yung kasaganaan, no? Ganun talaga, laging may katapat, 'di ba? Laging may katapat. Kaya kung ngayon malungkot kayo, asahan ninyo na merong katapat yan na kasiyahan. Okay? So, remain optimistic and enthusiastic about everything. So, we have High Priestess. You are divinely guided, Scorpio. So, make sure, no, that you are listening and following what your intuition is telling you, because the divine is sending you messages, no, sending you intuitive messages, signs, symbols, and synchronicities to guide you. Okay? So, Scorpio, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pisces, paunang mensahe po ninyo ay the full energy. Ayan. So, dito naman sa the full energy, this is really beautiful kasi this is a new beginning energy. You're going to do something dito siguro na alam ninyong before natatakot siguro kayo or wala kayong lakas ng loob na gawin ito. Kaya ngayon you're taking that leap of faith kasi naglalakas ng loob na kayo sa ngayon. You are coming out of your comfort zone dito at handa na kayong gawin ang mga bagay-bagay na siguro dati takot kayong gawin or nagdadalawang isip kayo. But ngayon, matapang na kayo, ano na kayo, may courage na kayo to do that, no? Kaya you are going to embark on a new beginning. You are ready to start fresh sa buhay ninyo sa kung anumang area ito, no? This could be in relationships, this could be in trabaho, career, negosyo, that could be along those lines, okay? So, what else? We have High Priestess energy. You are being divinely guided, Pisces. Kung ano man ang mga plano ninyong gawin dito, ano man yung mga gagawin ninyo dito with the full energy, divinely guided kayo. Kaya napakahalagang pakinggan po ninyo at sundin ninyo kung ano ang bulong sa inyo ng iyong intuition, because the universe is guiding you. The universe is showing you the way, no? Kung saan, kung paano ninyo ina-navigate ang situations ninyo sa ngayon. We have the Empress energy in reverse. Ayan. So, there is a lack of progress for some of you dito, no? Siguro ang iba kasi sa inyo dito nakadepende sa ibang tao, no?
Naglalakas loob kayo dito na gawin ang mga bagay na gusto ninyong gawin, pero you are dependent on other people. So, maaaring kung, siguro may kasama kayo dito, no? May kasama kayo, may kapartner kayo, na gagawin ang isang bagay dito, and maybe you are depending on that person then. Kapag sinabi ng tao na yun, hindi muna tayo ngayon pupunta, hindi muna natin ito gagawin. Siguro, ganun ka din, susunod ka sa kanya. Although, gustong-gusto mo nang mag-solo, gusto-gusto mo nang gawin, pero siguro, wala kang kakayanan, siguro, to go by yourself, let's say, dahil sa resources, siguro, may mga ganon. Kaya, kailangan mo na sumunod doon sa kasama mo. So, posibleng ganon ang ganap. We have Ace of Cups. This is a beautiful new beginning. No, this is divine blessing coming your way. So, Pisces, this could be overflowing of blessings na parating dito sa inyo. Maaaring blessings ito pagdating sa love, pagdating sa relationship, sa pera, sa opportunities. No, this could be in any area of life. At maganda rito, no, this is overflowing of blessings na parating. So, kung ano man yung mga biyayang parating sa inyo, ito yung kailangan ninyo sa ngayon, no? Yung promise ng Ace of Cups is your needs will be met. Kung ano yung kailangan ninyo, yun ang ibibigay sa inyo ng universe. And kung ano yung biyayang parating sa inyo, that's gonna come in abundance, no? That would be more than enough para sa'yo, para sa pamilya mo, more than enough para makatulong ka din or makapag-share ka din ng iyong blessings sa iba, no? So, ganun ang ganap dito for some of you. So, what else? We have the Tower energy in reverse. Ayan. So, may resistance ang iba sa inyo dito sa mga ilang pagbabago na maaaring nangyayari or mangyayari pa lang. So, what else for Pisces? We have Eight of Cups in reverse. Ayan. So, may indecision dito for some of you, meron ditong ang iba sa inyo gustong magbiyahe, may travel plans ang iba sa inyo siguro dito, pero for some reason hindi nag-push through or hindi ninyo itutuloy, something like that, no? Kasi nga marami sigurong pagbabago dito na maaaring maganap, no, with the Tower energy. Siguro merong changes of plans dito na mangyayari for some of you, kaya yung travel plans ng iba sa inyo ay maaaring ipopostpone din nyo or maaaring ma-cancel yan because of that, no? So, what else? We have Nine of Swords energy. Yan. So, and maybe ito yung pinoproblema ninyo, no? Kaya kayo nagkakaroon ngayon ng anxiety, nagkakaroon kayo ng sleepless nights, you're stressed out, you're worried about something, it's because of that. So, Pisces, posible na ang ganap dito for some of you ay marami kayong iniisip sa ngayon, no? Marami kayo sigurong pinoproblema sa ngayon dahil siguro sa pagkakansela or pagpostpone ng travel energy na yan, posibleng ganon ang ganap. Or dahil siguro sa maraming pagbabagong nangyayari, kaya siguro na-overwhelm kayo sa ngayon, Pisces. Kaya nai-stress kayo. Hindi ninyo siguro ngayon ma-figure out kung ano yung uunahin ninyo, anong gagawin ninyo. Kaya nga importante pong makikinig kayo sa inyong intuition with the High Priestess energy dahil may gabay kayo. No? Ginagabayan kayo, you're being shown the way kung anong dapat ninyong unahin, anong dapat ninyong pag-focusan sa ngayon. So, tune into your intuition. No, kung sa pakiramdam ninyo napapagod kayo, nai-stress kayo, step back a little from that at magpahinga kayo, no? Kasi kailangan lang siguro ninyo dito ng pahinga, ng tulog para makapag-isip kayo ng mas maayos, no? So, good luck, Pisces, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.